Nagbabalik po ang patakaran. President Manny, yung tanong ko, magkano siyempre sasabihin nila at some point in time, magkano akin? Di ba? Ganun kasi nagbabayad ako buwan-buwan, 10 taong kong gagawin. Magkano matatanggap ko? Pare-pareho ba sa lahat ng tao matatanggap mo? Ganito po, ang inyo pong matatanggap na benepisyo ay base sa bilang ng nai-contribute nyo at sa halaga na ikinocontribute ninyo. Sa kasalukuyan po ay ang miyembro ng SSS, ang pinakamababang sahod o monthly income na aming tinatanggap upang maging kasapi ay 1,000 pesos. Opo, 1,000. 1,000. So kunyari kumikita ka ng 1,000 sa kada buwan, pwede ka nang sumapi. At pag ikaw ay nag-retire, magkano matatanggap mong pensyon? Base po sa aming scale ng benefit, yung pong 1,000 na tumatanggap ng sahod na 1,000, tatanggap ng pension na 1,100 a month. So kumikita pa sila. So ito po ang sistema na where the replacement income upon retirement is even higher than the actual income. Kasi mababa, mas kumita pa siya ng 100. Ano ba ang pinakamataas? Paano kung yung income ng tao ay 100,000? Sa SSS ito ang isang pagkakaiba sa GSIS na maaaring talakayin natin later. Regardless of your salary, halimbawa, tumatanggap ka ng 50,000 buwan-buwan o 100,000 buwan-buwan, ang nakatakda pong maximum salary na kikilalanin namin, ito yung maximum monthly salary credit, ay 16,000 Okay, lang. so kahit gaano kalaki, 16,000 ka lang. Kaya marami ang nagtataka, bakit ang pension sa SSS mababa sa pension sa GSIS? Sapagkat may limit po yung basehan ng contribution na unang-una mababa na ang contribution, 11% lang. Sa GSIS, 21% po yan. Kaya malaki ang ikinocontribute. Ngayon, di para palang pinopromote nyo, mas maganda kayo magtrabaho sa gobyerno. Dahil pag nag-retire kayo, mas malaki ang balik sa'yo. Ganun pala. Ang reason po dyan is mahirap i-implement na magdagdag ng contribution rate sa SSS. Sapagkat 2/3 of the contribution sa current setup is shouldered by the employer. Ay kung ang employer may 1,000 o kahit 100 na empleyado, Tama kayo. 2/3 of the contribution is borne by Talagang them. ang laki ng burden sa employer. Samantalang sa gobyerno Gobyerno po yun ang, Ayun. talagang, That leads me to my next question. Ang ganda ng distinction, nakita nyo po. Up to maximum lang ang pwede mong ipabalikan. balikan ko lang Sige ho. Kanina ang sabi ko, pinakamababang pension 1,100. Pero dahil ho sa pag-aproba ng ating Pangulo ng additional 1,000 pension sa buwan ng natatanggap, ngayon po ang minimum na 1,200 I'm sorry, plus 1,000, 2,200 na. So ibig sabihin, a month. ang kita mo, nung nagtatrabaho 1,000, kita ka pa ngayon. Nadoble. Di maganda. Yun hong mabababang band, ibig sabihin yung mabababa ang contribution. Ang base sa aming actuarial study, sa bawat pisong contribution mo, tatanggap kayo sa retirement mo ng beneficyong equivalent to 16 times of that. Wow. So maganda po. Ngayon, daling ko kayo dun sa GSIS. Kasi, siyempre sa tao, bakit may SSS at ba't meron pang GSIS? Ano bang kaiba? Hindi lang pinagsama yan. Ganun ho. Yun pong SSS, katulad ng nasabi ko sa paninimula ng ating programa, ay nakalaan sa mga manggagawa sa pribadong sektor. Ngayon po, yung GSIS naman ay create ng batas upang maproteksyonan ang mga manggagawa sa nagtatrabaho sa gobyerno. So primarily, yun ang distinction. Sila po, dahil nasa gobyerno, mas maliit po ang bilang nila compared to the workers in the private sector. Sila po may mahigit na 2 milyong kasapi. Okay. Marami sa GSIS. po dyan mga teachers. No? Okay. Kasi sa SSS ho, ilan ang kasapi? Sa SSS mga 35 million. Wow.
Ganun ho kadami ang miyembro ng SSS. In terms of benefits po na naibibigay, may kaibahan ba? May kaibahan nga po dahil unang-una malaki ang kontribusyon ng mga kasapi sa GSIS, 21%. So in terms of Kami compensation, ano po? Kasi yung pong benefit base rin sa naiambag mo at sa haba ng pag-aambag mo. Sa panahon ng pag-aambag, para ma-qualify ka sa pension benefit, sa amin ay 10 taon lamang ang requirement or 120 Is- contributions. Opo. Pero sila, 15 years ang Mas requirement nila. mahaba. Mas mahaba, mas malaki ang Oh. amount, mas mahabang panahon ang paglilikom ng contribution. Kaya pala At wala pang limit yung salary credit. So medyo masaya Kami pala up to sila pag 16. nag-retire na Oo. sila. Yun po ang pagkakaiba. Opo, ngayon dadalhin Malaking ko ngayon dahil nga sinabi nyo ang daming miyembro ng SSS, 35 million, tama po Aha, ba yun? 35 million. Halos 1/3 ng kabuuan ng populasyon ng Pilipinas, di marami pong pera yan. Dahil marami pong pera yan, dapat to pinag-iingatan po yun, di po ba? Ano po ba yung mga measures and investments na ginagawa ng SSS para mapangalagaan itong pera ng mga pensioner, itong mga nagko-contribute na ito? Ang pangunahin po naming ginagawa sa ngayon ay pag-ibayuhin ang pangongolekta ng mga contribution, lalo na yung nanggagaling sa delinquent Opo. accounts. No? Kaya kami may mga pagkilos na isinasagawa. Maliban po sa pagpapahuli sa mga delinquenting employers, ay kami ay umiikot rin sa mga establishmento upang mag-inspect para masiguro namin na compliant yung ating mga employer. Noong minsan, lumibot kami sa Green Hills at inisa-isa namin ang mga establishments. We interviewed the workers kung sila ay miyembro ng mga Kaya Sa at totoo may lang- kasama kami roon na talagang inire-registro sila. Alam mo, May team President kami. Manny, Oo. sa totoo, sa maaalala ko kayo lang talaga ang nagtulak ng ganito kasi nung iba hindi. Hindi talagang magbayad, hindi, tas irereklamo, fa-file na lang kaso. Pero ngayon ko lang nakita that the administration of SSS is really pushing for full collection. Opo. Kaya umasa po kayo at akin na rin ipinaalam sa mga commercial centers, mga malalaking kumpanya na aasahan nyo na kami ay bibisita at dadalaw sa inyo sa Cubao, sa... At hindi nyo sila bibiruin, ano? Hindi po. Ito po ay nagpapatupad lang kami ng aming tungkulin at kung hindi namin gagawin ito, malulugmok ang SSS, maubos ang pondo sapagkat malaki po ang mga benepisyo katulad ng aking naibalita kanina. Kailangan tapatan natin ng pondo. Otherwise, yung fund life natin, iiksi at kawawa yung mga kasalukuyang nagko-contribute na wala na sila makukuha. pagdating ng kanilang retirement. Ayun. So, napaka-importante pala. Pero maliban dito, naalala ko, a couple of years ago, na ang SSS ay nagkakaroon ng mga investments. Hindi po ba, dahil nga ito may pera, kailangan mas lalong lumago po ang perang ito para sa proteksyon ng mga miyembro. Ang alam ko po, meron kayong mga investments, hindi lamang po sa lupa, iba ay sa mga stocks, securities. Pwede nyo po, without mentioning kung ano po ito specifically, pwede bang bigyan nyo kami ng idea nito? Totoo po, ang katunayan, ang SSS, ang isa sa may pinakamalaking pondo para magamit sa investments. Opo. Ang amin pong investment reserve fund, ito po ay galing sa mga contribution na nalikom namin at sa mga kita sa aming investment na rin, ay noong katapusang taon ay more or less mga 470 billion pesos. Kaya kami ay isa sa pinakamalaking investor sa ating bansa. Ano po ba yung mga investment? Ito po ay base sa batas, itong aming charter, Republic Act 8282. Inallocate na po yan kung saan kami pwedeng Tulad maglagay ho ng ng investment. Tulad Halimbawa po sa pinakamalaki sa government securities. Okay. Ang huling tingin ko may mga 185 billion pesos kaming nakalagak sa government security na patuloy Yan po na lalago. na nagagamit ng ating gobyerno para sa
develop ng ating ekonomiya para mapondohan ng mga infrastructure at marami pang mga I-investment po sa mga kumpanya. meron din, we also invest in commercial bonds sa Opo. malalaking kumpanya na base sa aming pag-aaral or due diligence ng aming investment team ay very safe naman na paglagakan ng pera ng ating mga kasapi. At normally po, mas maganda ang kita na aming natatanggap diyan compared sa government securities. Kami rin po ay may mga property, real Okay, estate. yan ho ang gusto talaga na- itatanong ko. Yung mga bumibili ba kayo ng Sa mga lupa? ngayon, ito ay mga nagkakahalaga ng 29 billion. At yan po ay matatagpuan una sa Ayala, meron kaming property dyan. Sa BGC, meron rin kaming valuable property sa Diosdado Macapagal Avenue. Dyan So sa baka reclaimed magulat area. kami na meron ng mga building ng SSS dyan at Ito some pong point. corner ng EDSA and East Avenue, tapat ng GMA, sa amin po yan. Kaya yan po ay amin ng pinag-aaralan. Mayroon kaming Investment Oversight Committee na nag-aaral dyan at may mga nag-propose na po sa amin na mga potential joint venture partners para yan ay ma-develop. Pero wala pa po kaming specific business model na nabubuo sa ngayon. Kami ay kukuha ng real property consultant na makatutulong sa amin upang masiguro na kung kami ay papasok sa ganyang development, sigurado at safe ang ating Ako, investment. salamat pa President Manny. Sana mas marami pa tayong oras pero bibigyan ko kayo ng ilang sandali para magbigay ng final message sa ating mga televiewers na nagmumula sa SSS. Maraming salamat sa inyong mga tagapakinig sa malawak na programa ni Attorney Salvador. Kami po sa SSS, ang bagong pamunuan, ang komisyon sa pangunguna ni Dean Amado Valdez, 10 ng aking mga kasamang commissioners, siyam po kaming lahat yan, ay nakahandang magbigay ng matapat at maiba yung paglilingkod sa lahat ng aming mga kasapi. Salamat. Ang bawat contribution na inyong ibibigay sa amin ay aming pangangalagaan at sisiguruhin namin na ito ay magbabalik ng malaking na mas magandang investment yield para mapalago natin ang pondo ng ating system. At upang mapahaba ang fund life nito. Nako, Maraming maraming salamat po, President Manny. At mabati ko at magandang gabi sa iyo, sa ating mga televiewers. Pero ang husay rin ho talaga magtagalog ni President Manny. Magandang gabi po. Ako po ay Bicolano. Magandang gabi sa mga kababayan ko. Mabala sa Indogabus. Salamat po. Thank you. Narito ang mga katanungang aking sasagutin. Kapag po ba 3 taon nang hindi nakakapaghulog ng contribution sa SSS, mahabol po ba yon? Diyan po sa katanungan niyo pong iyan ay hindi ko po masyadong ma-capture kung ano yung essence. Pero po pipilitin ko pong sagutin yan sa pagbibigay sa inyo ng iilang senaryo. Kasi po ang katanungan dito ay 3 taon nang hindi nakakapaghulog. At kung mahahabol ito, kung ang tanong mo ay mahahabol ang contribution, abay pwedeng gawin yan. Ang una, if you are self-employed, pwede mong habulan ng pagbabayad. You will have to coordinate with SSS. Paano if you are employed? Kailangan kausapin mo yung employer kung bakit hindi nababayaran yung hulog sa SSS. Kung ikaw ay may sweldo, dapat ay yun ay kinakaltas at dapat ay nire-remit nila yon sa SSS.
4 na buwan na po ako nagtatrabaho bilang seasonal call center agent. Nawalan po ako ng trabaho ng 3 buwan. Pagkatapos po ay muli akong nagkaroon ng trabaho sa isang marketing company. 6 na buwan na po ako doon. Nung i-check ko po kung ilang buwan na akong may contribution sa SSS ay 6 na buwan lang ang lumalabas. Hindi po pala naihulog ang una kong contribution ng aking employer na 4 na buwan. Paano po kaya iyon? Ganitong yung gagawin, no? Bago ka gumawa ng legal na hakbang, mag-coordinate ka o mag-communicate ka sa dati mong employer at tanungin mo kung bakit hindi na i-remit yung contribution mo noong ikaw ay employed pa sa kanilang kumpanya doon sa call center na yon. Ngayon, kadalasan yan ay naayos nila, chinecheck nila sa records yan at ina-update nila at nagbabayad sila. Most especially, 4 na buwan lamang ang pinag-uusapan dito. Subalit kung ito itatanggi nila o ayaw nilang gawin, kailangan mo itong i-report sa SSS. At ang legal department mo ng SSS ay may mga hakbang na gagawin para po makompel silang magbayad nito. Pag hindi po nila ginawa ito, they could even be exposed to criminal liability.